Ayan na, mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid, no? Sa wakas, umulan na din at nagbukas na din dimension nila. Luubin lang makakuha tayo ng mutya ng kidlat. Ang ganda ng kalangitan, no? Yan. Nandito ngayon sa labas kasi nag-absorb ako ng puwersa, enerhiya. Yan, tignan mo. Ito talaga yung pinakaabangan ko dito sa Sycamore mga kapatid. Yung muling pag-ulan kasi ilang buwan na din, grabe yung init. Pero ngayon, papasalamat ito. Umula ito pa. Yung mga kidlat at kulog. Bukas na rin yung dimension nila. Sarap. Sana luubin lang may matamaan dito. Hanapin ko talaga kung may matamaan. Yan o. Ito yung ito talaga mga kapatid, pag sobrang napakainit talagang wala talaga magkikidlat, hira lang. Pero pag ganito tag-ulan, lalabas sila. Pag ipagkaloob sa'yo yan, mapapasayo talaga yan. Pag ipagkaloob sa'yo yan, pag ipagkaloob ng Ama at mga bantay. Yung ginagawa ko ito mga kapatid, pinapaulanan, lumabas talaga ako ng umaga ngayon. Napakadagal na rin na gusto kong umulan ganito. Pinakaantay-antay ko talaga ito. Nag-absorb lang ako ng puwersa, no? Yan natin. Nagliliwanag yung kalangitan. Kaya nag-absorb ko ng puwersa mula sa voltahe, tulog. At binabasa ko din yung alaga ko, no? Kasi sa unang ulan ng ngayong buwan na to, maganda yan kasi kailangan talaga ng kidlat, mag-alaga ka niyan. Kailangan mo talaga silang paliguan ng ulan. Kumbaga yan yung nila, lakakuan nila, puwersa nila. Okay naman yung mag-alaga ka ng kidlat kung hindi naman umuulan, alagaan mo na ng tama, lagyan mo ng langis, pahiran mo, pwede yan. Pero mas maganda talaga yung ganito na paliguan ko siya ng ulan at saka ganito pa kulog, humihigop sila ng puwersa. Yan, grabe, liwanag ko.
No. Yan. Yan na. Napakaano lang talaga dito mga kapatid sa Siquijor. Napakabihira lang talaga dito yung mutya ng kidlat, no? Kasi tulad ng pinost ko dito sa YouTube, kan talaga napakatagal bago mo makahanap yan. Depende yan pag ipagkaloob sa'yo. Depende yan. Hindi kasi katulad sa Mindanao mga kapatid na kasagsagan ng talaga. Marami talaga tinamaan doon ng mutya ng kidlat. Dito kunti-kunti lang. Pero ganito kasi yan mga kapatid, yung mga mutya ng kidlat. May mga may mga bantayan, no? May mga bantayan, at kung hindi mo talaga makikita diyan, ibang tao yung makakita niyan, no? Kung may alam sa spiritual, sila yung makakapulot diyan. Sila yung makakita niyan. Kasi yung mutya na kidlat, nung una pa talaga ang panahon mga kapatid, may binaba na talaga dito, no? Sa lupa. May mga talaga may tinamaan na hindi nakita. Ilang libong taon na, ilang taon na, ilang libo, ilang siglo na nagsibaunan na yung mutya ng kidlat sa lupa. Kaya kuminsan yung mga mag-aararo, no? Yung mag-aararo yung magkuan sa kabundukan, mag-uuma. Yan yung yan yung makakita sa sa araruhan nila, no? Pag magdala sila ng yung karabaw, mag-araro sila sa lupa. Diyan makakabungkal sila minsan ng mutya ng kidlat. Meron silang mapapansin ng bato, makukuha nila yan. Yan para sa mga taong karapat-dapat talaga. At saka pag ang kidlat mga kapatid, pag matagal na siyang hindi makita, magiging antik siya. O magiging antik siya. Kumbaga matagal na siyang sa sa ilalim ng lupa, nakalibing. Kasi mga kapatid, ang mutya talaga ng kidlat, parang ordinaryong bato lang yan. Yun ang lakas. Parang ordinaryong bato lang yan na hindi mo yan mapapansin kung wala kang kaloob. Hindi mo talaga yan malalaman kung mutya ba yan ng kidlat o hindi, no? Yun o. Hindi mo talaga yung hindi mo talaga yung malalaman, no, kung mutya ba yan ng kidlat o hindi. Kasi nagaan yung yan, kung mapunta yan sa putikan, magaan yung putikan yan. Kung mapunta yan sa tae, magaan yung tae din yan. Kasi mababalot yan yung bato niya, babalutin niya babalutin ng putik, lupa. Kaya hindi mo yan basta-basta malalaman. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo, ang mutya ng kidlat, isa lang ang niyan, ang puwersa lang yung titignan dyan. Kung mahirapan ka sa pagkilatis ng mutya ng kidlat, kasi pag
first time mo talaga, hindi mo alam paano kilatisin yung bato, kung mutya ba ng kidlat o hindi yan. Pag first time mo talaga, hindi mo talaga malalaman. Oh. Hindi mo talaga malalaman. Yung ano mo lang dyan, pagkalooban ka nyan, pag panahon mo na, ipabadamay sa iyo yung puwersa niya. Ikaw mismo makakadama na yan yung ang napulot mo ay isang mutya ng kidlat. Kaya yan po yun mga kapatid, no? Wala po yan sa magnet, no? Wala po yan sa ano, wala po yan sa palubog-lubog ng tubig. Kung bumubula ba yung bato ay mutya na ng kidlat yan. Wala yan sa suka, no? Kundi nasa puwersa po yan. Nasa puwersa po yan. Kasi mga kapatid, maraming mga bato na kahugis din. Pero wala silang puwersa. Wala silang puwersa o bultahe na sa kidlat talaga, no? Yan po yun mga kapatid. Wala silang kaya yun po. Kaya maraming mga tayong mga tao, yung mga hindi talaga sanay sa talagang naninibago sa mutya ng kidlat, talagang yung iba sila para ma-scam ba, no? Kumbaga ma-scam sila kasi marami mapagsamantala ngayon diba po, no? Sasabihin kidlat, no? Dumidikit-dikit sa magnet, wala man yan, no? Wala po yan sa dikit-dikit. Nasa puwersa po yan. Kung maramdaman mo yung puwersa, bultahe niya, yan, kidlat po yan. Kidlat po yan. Mayroon namang dumidikit sa magnet, pero hindi lahat ng kidlat ay dumidikit sa magnet. Yan po yung natin tatandaan. Tsaka yung kidlat talaga, may purma yan, may silik yan, may hugis yan. Tulad ng pinakita ko po sa inyo dito sa YouTube, no? May yan, may silik yan. Iba yung pagkabato niya, kung makikita ka yan, iba yung uri ng pagkabato niya. Kahit na mabasag pa yan, maputol pa yan yung kapirasong katawan niya, malalaman mo yan kasi iba yung niya, iba yung katawan niya, no? Yung niya, yung crack niya kakaiba, no? At yung texture niya sa pagkabato. Yan, kung marunong ka talaga magsuri sa lang talaga, sa pagsuri pa lang, pasado ka na basta marunong ka magsuri ng mutya ng kidlat. Kaya dyan mo talaga malalaman. Pero sa tagal ko dito sa Siquijor mga kapatid, no? Nakita ko talaga ng mutya ng kidlat, 3 piraso lang. 3 piraso lang. Yung isa, pinakawalan ko na yun nung nandun ako sa Maynila, no? Nung nandun ako sa Maynila, pinakawalan ko yun kasi matagal na yung nililigawan ng ng kaibigan ko na taga ibang bansa, no? Na si bro, gusto niya talaga na magkaroon ng mutya ng kidlat. Kaya sa tagal-tagal ng niya, pagpanunuyo niya sa akin, kasi gusto talaga niyang bilhin, gagamitin niya sa pandibinsa, panggamot, binigay ko na lang, no? At kagustuhan din ang gabay, no? Kasi talaga mga kapatid, hindi po yan madali na kung mag-release ka ng mutya ng kidlat, yun, lakas nun yun. Kung mag-release ka ng mutya ng kidlat ay ay dali-dali mo lang yan i-release, no? Kumbaga hindi ka na mag-sakripisyo, kasi iluluhod mo pa yan mga kapatid. Kung yan tao pa yan, karapat-dapat pa yan. At yung bantay ng mutya ng kidlat, yan yung magsasabi kung yung tao na yan na pagkakaloban mo ay karapat-dapat pa, no? Pagkatulad po ng sabi ko mga kapatid, ang mutya ng kidlat, hindi po yan madaling hawakan, no? Nandyan po yung mag-iinit yung ulo mo kung hindi mo yan makontrol, diba? Lalo pag ikaw unang makakita, first time mo makita, mainit talaga yung ulo mo, pero maramdaman mo yung lakas niya. Kaya
ikaw nakita, marunong ka mag-control, no? Marunong ka mag-control. Pag meron kang mga nakaaway, meron kang mutya ng kidlat, lalayo ka na lang, no? Lalayo ka na lang, wag ka na lang ano, kasi pag ano talaga, pag hindi mo yan makontrol, ikaw yung kukontrolin yan. Oh, yung bantay ng ano, bato, yung mutya ng kidlat, yan yung kukontrol sa iyo. Yan yung ano niyan. Ako minsan na akong ano niyan, makontrol. Oh. Dahil sa ano, sa puwersa talaga at saka sa init. Minsan na naging mainit yung ulo ko. Palagi kami nag-aaway ng kapatid ko. Yan. Kunting ano lang, kunting galit lang yung maririnig ko, mag-iba na yung ano ko. Kaya yun. Kaya pag meron kang mutya ng kidlat, original, yan talaga yung ano mo. Yan yung maging control lang, maging control ka lang. Yun oh, lakas oh. Tsaka maganda sa kidlat mga kapatid, kung meron kang mutya ng kidlat, meron kang balancer. Alam niyo po yung balancer, yung ano, mutya ng tubig. Kung meron ka po niyan, oh. Pag meron ka po ng mutya ng tubig, yun po yun, balancer po yan. Magtitimbang po yung init at saka ano, lamig. Oh. Magtitimbang po yan. Kaya yung ano, yung ang kidlat naman talaga, nandiyan talaga yung apat na elemento: tubig, hangin, apoy, lupa. Kasi bawat ano niyan, may voltahe yan. O kagaya nito, ulan. Yan. May voltahe yan. Hangin. Puro yun may voltahe, kaya ang kidlat tinatawag ng apat na elemento, no? Apat na elemento. Ang bulalakaw naman mga kapatid, isa lang po yan, no? Nandyan po yung ano, apoy, no? Yung init lang sa bulalakaw. Pero ang kidlat all around yan, all around po yan. Maganda naman yung bulalakaw kasi nakakita na ako niya nung una, nung nagbibinta ako ng tinapay doon sa ano. May nakita akong isang bulalakaw na tick type. Yun, nakita ko sa ano, sa daruhan. Nakursundahan din ng kaibigan ko, yung kabro ko. Yun, na swapping talaga. Kumbaga nakipagpalitan siya sa akin. Okay naman kasi inalagaan naman niya yun. Basta alagaan lang. Kasi dito talaga sa Siquijor mga kapatid, pahirapan dito magkaroon ka ng mutya. Oh, pahirapan po dito. Hindi katulad sa Mindanao na ano talaga sagana sa mutya. Dito pag magkaroon ka dito ng mutya ng kidlat, sa tulong ng Panginoon, malakas po talaga. No, kasi bihira lang. No, bihira lang po yung makakuha ka dito. No. Meron naman ng mga taga dito na ano, na nagkakaroon ng mutya ng kidlat pero hindi sila expose, no? Hindi sila expose sa social media. Kumbaga sikreto lang. Yung mga ibang matatanda na nagtataglay din ng mutya ng kidlat, o hindi sila expose sa social media kasi hindi naman nila alam yan eh, no? Yung pag-Facebook, wala po silang mga cellphone. Pero kung pagbabasihan lang mga taglay, grabe yung iba. May mga ano, may tinatago talaga sila. Kasi dito may nakilala ako, isang matanda, mayroon din siyang mutya ng kidlat. Dalawa yun sa kanya. Oh, dalawa yun sa kanya at ginagamit sa lakas. Kasi kahit matanda na siya, nag-aararo pa rin. Malakas pa rin yung katawan niya. Yun. Yung si tatay. Yan, sabi ko nga, yung mga ano, matatanda talaga, yun yung ano, yung mga taga dito, yung mga taga Mindanao, hindi sila ano, hindi sila exposed sa social media. Hindi kagaya ngayon na tayo, kasi yun naman ang paraan ng Panginoon para malaman ng sangkatauhan o mga ibang tao na may mga ano tayo, may mga kakayahan tayo, may mga mutya sa pamamagitan ng social media, no? Kasi ano naman talaga, social age naman talaga ngayon, o panahon na sa teknolohiya. Kaya yun,
Yun na, doon na nakikita-kita yung mga karunungan, no? Magkikita na lang sa social media. Pero nung unang panahon talaga mga kapatid, kung hindi ka pupunta sa kung hindi ka pupunta sa bahay ng matanda, no, o bahay ng manggagamot, mga antingero, hindi ka makikita ng mutya, no? Hindi ka makikita. Kumbaga hindi nila yan, no? Basta-basta talaga, no? Ihahayag sa yun, no? Lakas. Magalaw na yung ngipin ko na. Yun ang hindi nila yan basta-basta makikita ng ibang tao. Kasi yung iba, ang matatanda talaga, wala silang cellphone, wala silang teknolohiya. Baga sikreto lang, no? Pero kung wala naman itong cellphone mga kapatid, kung yung mga napagkalooban ng mutya ng kidlat, no, kung sinasarili nila yan, no, kasi marami talagang naninira ngayon, kung yung mga linya talaga nila na kumukuha ng mutya ng kidlat, kung sinasarili nila yan, napakarami nilang nakukuha, no? Kaya yan yung mission nila, kasi yan yung ibabahagi nila sa sangkatauhan, no? Kaya yun, sa pamamagitan na nakukuha nila, yan yung ibabahagi. May halaga po talaga, may katumbas na halaga po yung mutya ng kidlat, pagkat hindi po yan madaling hanapin, no? Hindi po yan madaling hanapin. At hindi po ako naniniwala na pag maghanap ka ng mutya ng kidlat, yung sinasabi ng iba ay kakailanganin mo yung itak at saka suka. Hindi po yung totoo, no? Hindi po yung totoo mga kapatid. Pagkat ako mismo makikita ako ng mutya ng kidlat, wala pa akong daladalang itak at saka suka, no? Wala po akong daladala po. Wala. Pag ipagkaloob yan sa'yo, bumaon mo yan o hindi, maliban na lang kung bumaon, kasi kakailanganin mo talaga yung itak. Pero kung mapunta lang sa lupa yan, hindi mo talaga kakailanganin yan. Yung magdala ka ng itak at saka suka, no? Pag ipagkaloob talaga sa'yo, makikita mo yan. Ano po yan? At saka pag meron kang mutya ng kidlat, halimbawa ito itataas mo, no, itataas mo ito sa kalangitan. Kung gusto mo talagang ma-absorb yung puwersa, lalakas ka, dadaluyan ka talaga kung itataas mo yan. Basta original na mutya ng kidlat yan, hindi ka mapapano. Lalo pag ikaw yung pinagkalooban, o hindi ka mapapano sa kuryente na namumula sa kalangitan, yung kidlat. Dadaloy lang yan sa katawan mo. Dadaloy lang yan. At saka lalakas ka. Lalakas ka talaga dahil sa voltahe pumasok sa katawan mo. Pero hindi ka mapapano, no? Hindi ka po mapapano. Kahit makuryente ka ng na nagmumula sa Meralco, hindi, basta meron kang mutya ng kidlat, hindi ka mapapano niyan. Kasi may kasamahan ako na mayroon siyang mutya ng kidlat, nagtataglay din siya, na kuryente po siya mga kapatid, pero sa awa ng Panginoon hindi po siya napapano. Hindi po siya napano. Pero kung iba na yon, napakalakas ng burst ng kuryente ng Meralco, patay talaga. No? Patay po talaga. Ilang voltahe po yan no? Ilang libong voltahe po yan. Pero kung mas malakas yung voltahe ng kuryente ng Meralco,
wala po talaga makakatalo sa kalikasan. Kasi pag bumagsak yung kidlat, yung kuryente ng kidlat, pag yan lumalagap, pag yan lumalagapak sa lupa, no? Talagang ano talaga, wasak talaga yung mga puno. Ilang ano yan, ilang volt yan, voltahe yan. Ganito lang mag-alaga ng mutya ng kidlat. Pag umuulan, basain mo siya ng tubig sa ulan. Pag wala namang ulan, pwede langis. Pag-alaga sa mutya, lang, iba't iba kasi yung yung iba ng mga tangero, yung mga ibang mutya ilulublog nila sa gatas, yung mga ibang talaga magkakaiba yung kaparaanan. Pero sa estilo naman ng mutya ng kidlat, pag-alaga yan, ito talaga yung sikreto, no? Ito yung sikreto. Paulanan mo siya, no? Para yung mutya ng kidlat ay makahigop siya ng pwersa, no? Higop siya ng pwersa, voltahe mula sa kulog at kidlat. Makakadagdag yan sa sa pwersa at kasi yung mutya ng kidlat, tulad po ng sabi ko mga kapatid, may kakayahan niya humigop ng enerhiya sa lupa, sa hangin, sa ganito. Pag umikidlat, higupin nila yan, no? Higupin nila para lalong lumakas yan, no? Sa tulong ng Panginoon. Kaya yun ang sikreto talaga, no? Yun, lakas yun lamang po mga kapatid, no? Hanggang dito na lang po ang ating video, no? Sana ay suportahan nyo po ako sa aking channel, no? Dito sa YouTube, no? At salamat sa inyong panonood, pakikinig sa aking mga turo, no? Wala na po akong ibang mahiling sa Panginoon, kundi tulungan po tayong lagi, bigyan tayo ng kalakasan, pwersa sa bawat isa sa ating pagpapala sa araw.